Gusto nilang magkaugnay ang dalawang front, pero ganyan talaga. At dahil yan sa paraan ng pag-uusap ni Hezbollah at Iran tungkol dito. Sabi nila kapag inatake ng Israel ang Timog Lebanon, gaya ng ginagawa na nila, aatake ang Hezbollah sa hilagang Israel. Pag umatake ang Hezbollah sa hilagang Israel, gaganti ang Israel at tatamaan ang Beirut, kaya papasok ang Iran. Hindi mo mapaghihiwalay ang dalawa, lalo na dahil malaki ang impluensya ng Hezbollah, kaya nilang simula ng bigmaan kahit kailan at nasa ilalim sila ng Iran. Kaya sa madaling salita, sa kanila pa rin bumabalik ang lahat. Magkakabit talaga sila at sa ngayon ay hindi pa sila nagpapaputok papunta sa hilagang Israel. Gayunpaman, may ilang sirena na tumunog sa hilagang Israel sa Zarit mga 1 oras nang nakalipas at ilang oras bago iyon sa Galilee Panhandle. 4 na misil ang pinatama sa mga sundalo ng IDF sa Timog Lebanon, ngunit wala ni isa ang pumasok sa teritoryo ng Israel. 2 ang na-intercept at 2 ang bumagsak sa bukas na lugar malapit sa sundalo. Pero ang problema ay kung mauulit nga ang kasaysayan, unti-unting lalapit ang Hezbollah papasok sa teritoryo ng Israel. Maaring may misil na dumaan sa himpapawid ng Israel, ngunit walang pinsala. Maaring na-intercept ito o bumagsak sa bukas na lugar, ngunit iyon pa rin ang magiging dahilan ng Israel. Ganyan madalas gustong gawin ng Hezbollah. Tinatansa nila kung hanggang saan nila kayang itulak ang sitwasyon dahil ayaw nilang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Iran at Israel. Tinututulan din nila ang anumang kasunduan ng Israel at Lebanon. Gusto nilang makinabang sa kaguluhan at kawalang tatag ng Lebanon na naipon sa nakaraang dekada o higit pa. Doon sila malakas, kaya gusto nilang pigilan ito kung kaya nila. Sa paggawa nito, kailangan nilang magpaputok patungong hilagang Israel. Hindi pa natin ito nakikita. Kung mangyari iyon sa mga susunod na araw, hindi na ito ikagugulat ng kahit sino. Joe, ano ang ibig sabihin nito para sa mga residente ng hilagang Israel? Kumusta ang atmosfera dyan? Pagpapatuloy lang ba ito ng mga naganap nitong mga buwan? Sa madaling salita, lalo na mula sa Hezbollah, mas natatakot ang karamihan sa Iran dahil mas malalakas, mabibigat at malayo ang abot ng kanilang mga misil. Gayunpaman, kapag umatake ang Iran, may 5 hanggang 10 minuto ang mga Israeli para makaresponde at pumunta sa silungan, pati sa hilagang Israel. Pero kung may mga drone, rocket o pag-atake mula sa himpapawid na manggagaling sa Lebanon, ilang segundo lang ang meron sila para makareact. Mas mahirap silang harapin at kulang din sa oras ang IDF para salagin ang mga ito. At sa ilang mga kaso, lalo na yung mga FPV drone na ginagamit ng Hezbollah nitong mga nakaraang buwan, napakahirap para sa kanila na salagin ang mga ito. Nanganganib ang mga residente sa hilagang Israel. Iba-iba rin ang pananaw ng mga tao ukol sa mga pag-atake ng Hezbollah. May ilan ang lumikas pero karamihan ay hinaharap pa din ito sa nakalipas na 2 taon at kalahati. Kung di pa sila umalis ngayon, wala na silang dahilan umalis. Maliban na lang kung talagang palalawakin ng Hezbollah ang kanilang mga pag-atake na hindi naman nila ginagawa bago masira ang tigil putukan dito, wala silang dahilan para mag-alala. Kung bibilisan pa nila, titingin sila sa mga lider. Sira na rin ang relasyon ng mga pinuno ng mga regional council sa hilagang Israel at ng pamahalaang Israeli. Pakiramdam nila na pinabayaan sila ng gobyerno dahil gusto nitong panatilihing bukas ang ekonomiya. Gusto nilang magbuhang normal dito sa hilagang Israel, pero hindi nila ito nararamdaman dahil sa patuloy na missile attack. Kaya may halo-halong reaksyon mula sa mga tao at sa gobyerno. Pero sa ngayon, bukas pa rin ang lahat at may pag-asa at positibong pananaw na baka magtagal ang kasalukuyang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Pero maaring mawala agad ang mga takot na yan. Joe Brown, may balita mula hilagang Israel. Salamat sa ulat.